Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Happy Tuesday mga barangay. Nako, ang ating kwento sigurado kung marami sa atin ang makakarelate dito dahil parang somehow ugali daw ito ng mga Pilipino. Oo. Maraming paraan daw kasi para tulungan ang isang tao, kaibigan man natin sila o pamilya. Pero malaking dagok rin kung mismo ang kamag-anak pa natin ang hihila sa atin pababa. Ikaw ba, kapuso, kabarangay? Paano mo pinakikisamahan ang mga taong utak talangka? Nako, usapang talangka tayo, kabarangay. Mahilig ka ba sa talangka? Pag-usapan natin yung paborito mong yan. Paboritong kainin. Sabay-sabay po nating tunghayan ang kwento ng ating kabarangay na si Mildred. Dito sa Radyo Nobela. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Dear Mama Ganda, maraming limitasyon kapag kamag-anak natin o bahagi ng immediate family ang isang toxic na miyembro. Madalas sasabihin ng karamihan, pagpasensyahan na lang natin o unawain dahil pagbali-balik ta rin man ang mundo, kadugo natin sila. Ngunit sa kwentong nais kong ibahagi sa barangay, ngayong umaga po, hindi po tungkol sa pagkonsinti sa isang toxic na family member ang gusto kong matutunan ng ating mga tagapakinig. Magandang umaga po, Mama Ganda. Ako po si Mildred, 32 years old at nagtatrabaho sa isang hotel. Hindi po kami lumaking may kaya ng Kuya Jimboy ko at tanging ang Tatay Roman na lang ang nagtaguyod sa amin, lalo na noong namatay na si Nanay. Kaya nga nang makapagtapos kami sa kolehiyo ay nagkatrabaho si Kuya, sinigurado po namin na maibibigay kay Tatay ang lahat ng kaginhawahan sa buhay na deserve niya. Sa kasalukuyan, ang dating maliit na sari-sari store na minsang pinangarap lang ni Tatay ay unti-unting lumaki at naging mini-mart. Na may bigasan, bilihan ng patuka, ng mga manok. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Mildred at ito ang sulat ko. Plano po namin ni Kuya Jimboy na patayuan kayo ng sari-sari store, Tay. Di ba sabi nyo, matagal nyo na po yung pangarap ni Nanay? Natatandaan nyo pa pala yun? Maliit pa kayo ng Kuya Jimboy mo noon, nak. Naku, Tay, maniwala po kayo. Lahat natatandaan niyang si Mildred. Ultimo, kalit-liit ang detalye sa ulo niya. Kaya nga proud na proud ako rito sa kapatid kong to eh. Nagmana sa katalinuhan natin, no, Tay? Sinabi mo pa. Okay lang nakatalinuhan ang naman ako sa pamilya natin. Wag lang kayabangan ni Kuya Jimboy. Tumpak ka riyan. Grabe! Akala ko pa naman, kakampi ko kayo, Tay. Ako pa rin ang paboritong anak sa ating dalawa, Kuya. Oh, baka naman magkapikunan kayo ng kuya mo, Mildred, ha? Huwag kayong mag-alala, Tay. Hindi na po kami mga bata ni Kuya. Tsaka nagbibiruan lang din kami. Tama po si Mildred. Pero yung sinasabi naming pangarap yung tindahan ni Nanay, hindi po yun biro. Totoo yun. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako, mga anak. Kaya lang hindi ko pa rin mapigilan mapaisip kung may extra pa ba kayong pera para sa pagpapatayo natin ng tindahan. Ayoko namang makadagdag pa sa gastusin nyo. Tay,
Huwag niyo na pong isipin ang tungkol sa bagay na yun. Nakapag-ipon naman po kami ni Kuya ng puhunan na gagamitin natin sa pagtitindahan. Tsaka matagal yun ang pangarap yun, di ba? Pasensya na kung ngayon lang namin matutupad. Alam po namin ni Kuya na hindi naman kayo humihingi. Pero kami na rin po ang kusang nagbibigay ng mga bagay hindi lang bilang bayad, kundi bilang pagtanaw ng utang na loob dahil inalagaan, pinalaki at pinag-aral niyo po kami. Alam po naming hindi naging madali ang lahat para sa inyo, lalo na nung nawala si Nanay. Kaya malaki po ang pasasalamat namin sa inyo. Responsibilidad ko yun bilang magulang nyo. Sakay pinangako ko rin sa puntod ng nanay nyo noon na hindi ko kayo pababayaan na magkapatid. Tinutupad ko lang kung anong sinabi ko sa kanya. Mamaya, magalit sa akin yun at sabihing wala akong isang salita pag nagkita kami sa kabilang buhay. Tay, matagal pa po yung pagkikita nyo na yun. Kasi kahit alam namin na miss nyo na si Nanay, marami pa po kaming plano ni Mildred para sa inyo at sa pamilya natin. Tama po si Kuya Jimboy. Hindi man po natin kaagad makuha yung mga bagay na pinapangarap natin sa buhay, at least kahit paano, kahit mabagal, unti-unti na rin po yung nagkakatotoo. Kaya naman uumpisahan na natin sa pagtupad ng pangarap niyong sari-sari store. Maraming salamat sa Diyos dahil kayo naging mga anak ko. At salamat din po sa Diyos dahil kayo ang tatay namin. Di ba, Mildred? Mahal na mahal po namin kayo, Tay. At mahal na mahal ko rin kayo ng kuya mo. Katulad ng isang tipikal na pamilyang Pinoy, extended family din po kami. Nang mamatay kasi si Nanay ilang buwan na, makalipas noon ay dumating mula sa probinsya ang tiyahin namin ni Kuya Jimboy na si Auntie Anita. Ate po siya ni Tatay. At ng mga panahon na yon ay nakikipagsapalaran siya sa Maynila. Dahil nga likas na maawain po ang aming ama, pinatuloy niya si Auntie Anita sa bahay. Wala rin naman pong naging kaso yon sa amin ni Kuya dahil nangungulila pa rin kami noon kay Nanay. At malaking bagay na mayroong tumitingin sa amin habang nasa labas at nagtatrabaho ang tatay namin. Kaya lang, ang pansamantalang pagtira ni Auntie Anita sa bahay ay tumagal ng ilang buwan. At ang masahol pa roon, ng sumunod na taon, pinaluwas niya sa Maynila ang anak niya at sa bahay din po tumuloy. Sa katunayan, doon na rin sa bahay naming nagkaasawa at nagkaanak ang pinsan namin ni Kuya. Kaya nga tuluyan na rin ibinigay ni Tatay sa kanila ang kwartong unang inukupa ni Auntie Anita. Bilang lumalaki na rin naman ang bilang nila. Aba, ang bango-bango naman yung piniprito mo, Roman. Ano ba yan? Yan po ate, request ni Mildred. Spoiled na spoiled sa'yo ang anak mong yan Kung anong i-request na ulam, niluluto mo agad? Ano naman ang masama dun sila naman ni Jimboy ang namamalengke. Kung sa bagay. Nga pala, narinig ko yung usapan yung mag-aama nung nakaraang araw. Tungkol dun sa plano niyong pagtatayo ng sari-sari store. Oo. Nasabi nga ng mga anak ko na balak na nilang tuparin ang matagal na naming pangarap na negosyo ng nanay nila. Ganun ba? Ibig sabihin, tuloy na nga? Mukhang ganun na nga. Sa totoo lang, nasasabik na ako ate. Kasi biruin mo, matutupad na yung pangarap namin ng namayapa akong misis. Siguradong proud yun sa mga anak niya, lalo kung nabubuhay pa siya. Ayoko sanang sirain ng kasiyahan mo, Roman. Pero hindi man lang ba pumasok sa isip niyong mag-aama na napakarami ng tindahan dito sa lugar natin? Diyan sa katapat natin. Dinig ko nagpaplano rin silang magbukas ng sari-sari store. Tapos doon naman sa ilang bahay lang ang layo sa bahay natin, hile-hilera ang mga tindahan. Ano na lang ang kikitain nyo kung ganyang klaseng negosyo ang itatayo nyo? Wala namang kaso yun. Dahil hindi lang naman yung mga tipikal na paninda sa mga sari-sari store ang pinaplano ng mga anak ko na ibebenta namin. Magbubukas din daw kasi kami ng bigasan at kung ano-ano pa. Para naman marami rin pagpipilian yung mga tao. Basta.
Hindi pa rin ako kumbinsido na mapapalago nyo ang tindahan nyong yan. Sinasabihan lang kita, baka magsisi ka lang sa huli. Ano bang problema mo, ate? Anong problema? Wala akong problema, Roman. Baka ikaw ang may problema. Ay, wala naman akong problema, ate. Ang akin lang, masyado kang marami sinasabi na hindi naman nakakatulong. Nagsasabi lang ako ng totoo kasi ako yung nakakakita ng sitwasyon. Sige ka, kapag hindi umasenso yung pinaplano nyong negosyo ng mga anak nyo, baka ikaw din ang sisihin nila. At saka ano bang alam mo sa pagpapatakbo ng tindahan, Roman? Diba, ni hindi ka nga nakapagtapos ng elementarya? Paghahalo lang ng simento, buhangin at graba ang ginagawa mo sa buong buhay mo. Auntie Anita, hindi naman po yata tama na pagsalitaan nyo ng ganyan ng tatay namin. Ano naman kung puro pagtatrabaho lang sa construction ang alam niyang gawin? Bakit? Marangal naman po yun ah. Ano rin ngayon kung hindi siya nakapagtapos ng elementary noon? Napag-graduate naman niya kami ni Kuya Jimboy sa college. Iniisip ko lang naman ang tatay nyo, Mildred. Wala naman akong masamang ibig sabihin sa mga sinabi ko sa kanya. Ngayon, kung na-offend siya o nasaktan, aba, problema na niya yon. Wala po ba kayong ibang gagawin, Auntie? Mawalang galang na po kasi kakain na sana kami. Ha? Yun nga ang dahilan kung bakit ako nagpunta rito kay Roman. Ano kasi, makikihingi sana ako ng ulam. Hindi ko kasi gusto yung ulam namin. Walang kalasa-lasa. Ay nako, kahit kailan talaga. Tahimik na tao ang tatay namin. Mahiyain din siya pero wala siyang hindi kinaya ng mga panahong naulila kami sa nanay. Kaya naman, malaki po talaga ang utang na loob at papasalamat namin sa kanya. Dahil hindi niya kami pinabayaan. Kami po ni Kuya Jimboy ang saksi sa lahat ng hirap at pagsasakripisyo niya noon. Mapag-aral lamang kami at mapagtapos sa kolehiyo. Kaya nga nang makapagtrabaho na kami, pinahinto na rin namin si tatay mula sa pagtatrabaho niya sa labas. Pero dahil mas nanghihina siya kapag walang ginagawa, minabuti po namin noong pagplanuhan ang ipapatayo naming tindahan. Nang sa ganon, may pagkakaabalahan po ang aming tatay. Kaso may iba palang agenda ang magaling naming tiyahin at iyon nga ang i-discourage si tatay at sabihing walang kahihinat na ng pagtatayo namin ng negosyo, lalo na kung ito ang magmamanage. Gayong grade 4 lang naman ang tinapos ni tatay sa pag-aaral. Yan po yung mga salitang hindi ko talaga kayang pakinggan. Lalo pat nanggaling ito sa panganay na kapatid ni tatay. 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Manikurista at kung minsan ay tagahugas ng pinggan sa karinderya sa lugar namin. Yan po ang mga trabaho ni Auntie Anita. Pero ang kakarampot na perang kinikita niya mula sa mga ito ay hindi rin naman sa sarili niya napupunta. Madalas nga, siya pa ang argabyado at palaging nangangailangan. Ang dahilan po kasi noon ay sa pagkain nila at panggatas ng mga apo niya, ginagastos ang kita niyang pera. Hindi rin naman po kasi masustentuhan ng anak niya ang pangangailangan ng sarili nitong pamilya. At magpasa hanggang ngayon, ay umaasa pa rin ito talaga sa kanilang nanay. Hiwalay na po sa asawa si Auntie Anita. At may isa siyang anak na iniwan sa probinsya noon para makipagsapalaran nga po dito sa Maynila. Pero nang tumira sila sa bahay, nasa early 20s na po ang pinsa namin yon. Mas matanda pa siya ng 2 taon kay Kuya Jimboy. Sa buong panahon ng pagtira nila sa bahay namin, ay pinakisamahan namin sila. Kaya lang may ugali si Auntie Anita na masyadong mapapel at pakialamera. Bukod doon, masyado rin po siyang mainggitin at mapanira. Wala siyang sinasanto, kahit sarili niyang kadugo.
sino makapagsalita. Porke siya ang matanda, siya na lang palagi ang tama. Hoy Mildred, ano bang linyahan yan? Sinong kaaway mo? Sino pa ba? Eh di si Auntie Anita. Ano? Biniwisit ka na naman ba ng tiyahin mong intrimitida? Ano pa nga ba? Ano ba kasi nangyari? Pwede mo naman ikwento sa akin. Para kahit paano mabawas-bawasan yung pagkainis mo. Nakakainis kasi. Masyado na siyang pakialamera na akala mo responsibilidad ko na sundin lahat ng sinasabi niya. Nung nakaraang gabi kasi, nakita niya na hinatid ako ng boyfriend ko dito sa bahay. Diba alam mo naman yun? Oo, ako rin naman na nagsabi na magpahatid ka kasi gabi na at hindi kita masusundo. Yun nga, kuya. Pero kanina tong si Auntie Anita, mantakin mo, pag hinalaan ba kaming galing sa motel? Diring-diri ka nga pag hahalikan ka ng boyfriend mo eh. Tapos magmomotel pa kayo? Ang aasar ka ba o makikinig ka? Oh, sorry na. Sige na, ituloy mo na yung kwento. Ayun na nga, kuya. Pagkatapos sabihin ni Auntie Anita yon, pinangaralan niya pa ako na wag daw ako magpapabuntis at mag-aanak kaagad dahil mahirap daw ang buhay. Naiintindihan ko naman yon at wala namang masama kung concerned siya sa akin. Kaso parang hindi naman ganun yung naramdaman ko matapos niya akong talakan. Eh baka naman nagbibiro lang si auntie kanina. Di ka na nasanay dun sa matanda. Pwes, hindi nakakatawa ang biro niya. Nakaka-offend. Kung narinig mo lang ang tono niya, sigurado maiinis ka rin. Kilala mo naman ako, kuya. Hindi ako basta-basta napipikon, lalo na dyan sa tsahin nating iba rin ang tabas ng dila. Kaso tamang hinala siya eh. Kunwari concerned sa kapakanan ko, pero ang totoo, nagiging chismosa at pakialamera na siya. Kung sa bagay, hindi lang naman yan ang unang beses na sumobra yung pakikialam ni auntie sa buhay natin eh. Minsan nakakaturete na rin yung mga sinasabi niya na wala rin namang naitutulong talaga. Sinabi mo pa? Ay, alam mo naman na hindi ako ganong babae, di ba? Kahit na may boyfriend ako, pamilya pa rin ang priority ko. Pero bakit sa tono ni auntie parang babaeng pakawala naman ang dating ko? Kung may lubos man na nakakilala sa'yo, kami ni Tata yun, Mildred. Hindi mo kailangan makinig sa kung ano mang sinasabi sa'yo ni Auntie Anita dahil wala yung katotohanan. Alam ko naman yun, kuya. Kaya lang hindi ko pa rin mapigilang malungkot dahil sa kanya pa mismo na tsahin natin kung maririnig yung nakakainis at nakaka-offend na mga bagay. Meron ding sinasabi sa akin si Auntie Anita pero ang ginagawa ko na lang, pasok sa isang tenga, labas naman sa kabila. Siguro nasanay na lang din ako kaya hindi na rin ako masyadong naapektuhan. Pero hindi pa rin tama na masasanay siyang magsalita ng mga ganong bagay. Kaya hayaan mo, kakausapin ko siya. Ay, wag na kuya. Ayos lang naman ako. Tsaka nangatwiran na rin ako sa kanya. Ako pa ba? Sana lang hindi na niya ulitin kasi baka hindi na talaga ako makapagpigil, mabastos ko na siya. Alam ko na hindi mo kayang gawin yan. Di ba nga, hindi ka makabasag pinggan? Akala mo lang yun. Pero kapag napikon talaga ako, lumalabas din ang sungay ko. O siya, may ginawa akong macaroni salad. Ikain mo na lang yung inis mo kay Auntie Anita. Pabuti pa nga. Nang magsimula na nga pong umasenso ang buhay namin ni na tatay, doon na namin napansin ang pagiging mainggitin ni Auntie Anita. At nang maitayo na namin ang sari-sari store ng tatay, imbis na suportahan niya ang maliit na negosyo ng kapatid niya, ay wala po siyang ginawa kundi umutang ng umutang roon. Dahil nga kamag-anak, wala na lang kaming sinasabi. Pero habang tumatagal kasi mamaganda, akala yata nila okay lang sa amin ang mga ginagawa nila. Hindi lang po doon natatapos iyon. Dahil umabot din po sa punto na kung bibili sila sa amin, mas maraming beses pa na kulang o balik puhunan lang ang ibinabayad nila kaysa sa pambayad na sakto at tama sana. Madalas, sila pa nga itong may sariling presyo sa mga produkto na binibili o kinukuha nila sa tindahan ni tatay. Huwag niyo po sanang masamain. Naiintindihan namin kung wala sila. Kung walang-wala sila, lagi naman pong maiintindihan. Willing naman po kaming magbahagi sa kanila ng aming pagpapala. Pero parang ang dating ay habang buhay na lang namin silang kargo at responsibilidad. Mabuti sana kung marunong silang tumanaw ng utang na loob o kahit magpasalamat man lang. Kaya lang kami mismo na pamilya nila na nagpatuloy sa kanila sa bahay na
tinitirhan nila ngayon ay tinatalo pa rin nila sa maraming pagkakataon. Roman! Ano yung sinasabi sa akin ng anak ko na ayaw mo raw siyang pagbigyan sa pangungutang? Ate, kumalma ka nga. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Nagkatindahan ka lang. Akala mo kung sino ka na. Ang yabang-yabang mo na. Bakit? Nagbabayad naman kami, di ba? Nagkataon lang na walang-wala kami ngayon na mahina yung kita ng anak ko. Hindi mo ba naiintindihan yon? Hindi ko pinagbigyan ng pangungutang ng anak mo dahil hindi naman pangangailangan ng pamilya niyo ang inuutang niya. Bago ka sumugod dito, tinanong mo ba siya kung ano yung inuutang niya? Sige nga. Ha? Oo naman. Sinabi niya sa akin na gatas daw para sa mga anak niya. Tayo-tayo na lang magkakasama sa pamilyang to. Maglolokohan pa ba tayo? Para sa kaalaman mo, alak ang inuutang niya. Kaya hindi ko na binigyan kasi tiyak na magiinom at maglalasing lang yung magaling mong anak. Tapos ano? Magwawala na naman siya katulad ng nakaraang linggo. Ang punto rito, hindi mo pa rin siya pinautang kahit na magbabayad naman siya. 1 linggo lang ang palugit ko sa mga nangungutang sa tindahan. Pero yung listahan nyo, mga 3 linggo na. Wala na akong tinubo. Lugin-lugi pa sa inyo ng pamilya mo. Abat, ang yabang-yabang mo naman magsalita. May karapatan naman pong magsabi si tatay dahil ang tagal-tagal din niyang nagtimpi sa inyo, auntie. Ano ka mo? Wala na kayong ginawa kundi mangutang. Minsan kulang pa yung binabayad nyo at madalas may sarili kayong presyo. Sa palagay nyo, tama ba yon? Hindi naman po ganun kalaki ang tubo sa tindahan ni tatay. Pinapaikot lang din naman yung puhunan pero kung patuloy nyong gagawin niyang ganyan, wala po tayong kahihinatnan yan pareho. Sinasabi mo lang yan kasi umangat-angat lang kayo ng konti sa buhay. Kung makapangmata naman kayo, parang di tayo magkamag-anak. Ganyan ba dapat ang turing niyo sa amin? Ano bang klaseng pangmamatang sinasabi nyo? Pagkatapos namin kayong patuloyin at patirahin sa bahay namin ng ilang taon, sasabihin nyo na minamata namin kayo? Kayo na rin po ang may sabi, magkamag-anak tayo. Pero kung makapagsalita kayo sa amin, daig pa namin yung walang nagawang mabuti sa buhay nyo. Hindi naman po yata tama yung ganyang pag-uugali, auntie. Hindi ko naman kinakalimutan na nakikitira lang kami sa bahay nyo. Hindi mo na yung kailangang isumbat. Auntie Anita, hindi po nanunumbat si Mildred. Kung hindi, anong tawag dyan, Aber? Alam nyo, pare-pareho kayong mayayabang. Guminhawa lang ng konti ang buhay nyo. Hindi na kayo marunong lumingon sa pinanggalingan nyo. Baka nakakalimutan nyo. Pare-pareho tayong dukha. Huwag nga kayo feeling mayaman dyan. Hindi po kami feeling mayaman at hindi namin gagawin yon. Kung umasenso man kami o kung guminhawa man ang buhay namin, deserve naming lahat yon dahil nagsisikap po kami, auntie. Hindi po yung kayabangan. Ha, dapat alam nyo yon kasi tayo-tayo pong magkakasama sa bahay na to. Kaya kung wala kayong magandang sasabihin sa amin, mabuti pa po, manahimik na lang kayo. Matapos ang mainit-init naming sagutan ni Auntie Anita, may punto na hindi po kami nagpansina ng mga sumunod na araw. Noong una, medyo nakukonsensya pa ako pero unti-unti ko na-realize mga maganda na ang sarap pala sa pakiramdam na huwag magkaroon ng ugnayan sa kanila. Naisip ko, what if umalis na lang kaya sila at tumuloy sa ibang bahay o ibang paupahan? Kasi kung tutuusin, bahay naman namin yun. Kumbaga sa ibang salita, salingkit lang po sila. Sabit kumbaga. Mabuti sana kung mabait silang kamag-anak kaso tinamaan ng lintik sa kasamaan ng ugali. Minsan nagkakabiruan po kami ni Tatay at Kuya Jimboy kung paano namin paalisin sina Auntie Anita sa bahay na hindi sila na-o-offend. Pero ang ending, parang kami na lang po ang mag-a-adjust.
parang kami na lang po ang gagawa ng paraan upang hindi na maulit pa ang ganong sagutan namin ni Auntie. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Sa pagpapatuloy po ng hindi namin pagpapansinan ni Auntie Anita, may isang beses na nakarating sa kaalaman ko na pinagchichismisan niya pala kami ng kapitbahay namin. Madalas, nandyan yung sinasabi niya kung gaano kami kasamang kamag-anak. Na kesyo umangat lang ng kaunti ang estado ng buhay, naging madamot at mayabang na raw kami. Magaling pong magpaawa at lumabas na aping-api ang tiyahin kong yon. Kung nag-artista siguro siya, sigurado ako makukuha niya ang lead role sa pagiging certified mahaderang kontrabida. Ang galing-galing din po niyang magbait-baitan sa harapan namin. Lalo na po kay tatay kapag may kailangan o mangungutang siya ng pera. Huwag niyo po sanang isipin na hindi namin tinutulungan ni Kuya Jimboy si Auntie Anita. Dahil maraming beses na rin siyang inabutan ng pera para makapagsimula siya ng negosyo. Kaya lang kung hindi nagkakatotoo, madalas nalulugi. Kaya naman sigurado po ako na maiintindihan ako ng ating mga kabarangay kung bakit ganito na lang po kami manggigil ng kapatid ko sa aming tiyahin. Andy, pwede po ba tayong mag-usap? Tungkol saan ba? Hindi mo ba nakikitang busy ako? Dami-dami ko pang labahin Istorbo ka. May narinig po kasi ako mula sa mga tao dyan sa labasan tungkol sa amin at sa tindahan ni tatay. Andy, sinisiraan niyo ba kami? Ha? Teka nga, anong sinisiraan? Wag na po kayo magsinungaling. Di ba gawain niyo naman talaga yon? Ang i-chismis kami simula nung magkaroon tayo ng pagtatalo nung nakaraang araw? Akala niyo ba wala kami napapansin? Nagtitimpi lang po kami pero hindi ibig sabihin palalagpasin namin ang paninira niyo sa pamilya at negosyo namin. Kung ano man yung narinig mo, totoo naman lahat yon. Kaya bakit ka nagagalit? Mayabang naman talaga kayo Maramot pa! Sarili niyong kamag-anak, pinagkakaitan niyo ng tulong. Alam niyong hindi totoo yun dahil gawa-gawa niyo lang yun. Tsaka sandali, ganyan na ba talaga kayo kasamang tao? Sa palagay niyo, kanino din kasiraan yung mga pinagsasasabi niyo sa iba? Sa amin lang ba? Baka nakakalimutan niyo, damay-damay tayo dito dahil nasa iisang bubong lang po tayo. Alam niyo, imbis na pagtuunan niyo ng pansin ng sarili niyong pamilya, ang dami-dami niyong oras para pakialamang kami. Ganyan na ba talaga kayo kainggit sa amin at nagiging desperada na kayong siraan kami? Anong desperada? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako naiinggit sa inyo. Kung hindi, pues anong tawag dyan? Lagi niyo sinisilip ang mga ginagawa namin. Sinasabi niyo concerned kayo pero ang totoo masyado na kayo nagiging mapapel. Tapos imbis na suportahan niyo o encourage niyo si tatay, palagi niyong pinararamdam sa kanya na ganito lang siya dahil ganyan lang ang narating niya sa buhay. Minsan, mayabang din kasing magsalita yung tatay mo. Kung magmalaki sa harap ko, pinamumukha talaga sa akin na kaya kami hindi umaasenso. Dahil hindi ko napagtapos sa pag-aaral ang anak ko noon. Tapos si Raulo pa at sutil ngayon. Hindi niyo po dapat isisi sa kanya o sa amin kung ano man ang kinahinatnan ng pamilya niyo ngayon. Dahil higit kanino man, kayo po ang responsable sa pagpapalaki sa anak niyo. Kung ganyan siya katarantado ngayon, baka refleksyon yun ng kung paano kayo naging magulang sa kanya noon, hindi kaya? Sinasabi mo ba na wala akong kwentang nanay? Nakita niyo na po ba ang sarili niyo sa salamin? Kasi kung hindi pa, baka gusto niyo mag-reflect sa lahat ng mga bagay-bagay na pinaggagawa niyo nang sa ganon, mahanap niyo ang sagot sa tanong niyo. Auntie, matanda na po kayo.
At wala rin magandang maidudulot na kainggitan nyo o hilahin pababa ang sarili nyong kamag-anak. Hindi nyo po ikauunlad ng pagiging utak talangka. Ganyan ka lang magsalita kasi gusto mo lang talagang ipangalandakan sa pagmumukha ko kung gaano nakalayo ang estado ng buhay nyo kesa sa amin. Akala mo ba madali para sa aking makita na umaasenso kayo samantalang kami ay napag-iiwanan? Sino bang may sabi na gusto namin kayong iwanan? Baka nakakalimutan nyo. Ilang beses namin kayong sinuportahan ni Kuya Jimboy sa kung anumang business na naiisip nyong gawin. Pero kasalanan pa rin po ba namin kung walang kinahinatnan yung mga plano nyo noon? Iba po kasi ang priority nyo. Wala namang masama dun. Pero sana maiisip nyo rin na huwag sa aming isisi kung pakiramdam nyo hindi kayo umuusad o umuunlad. Alam nyo, matagal na po namin kayong pinakikisamahan at matagal na rin kayo nakatira sa bahay. Pero bakit parang gusto nyong kontrolin ang buhay namin? Siguro panahon na nga po para maghiwa-hiwalay tayo ng landas, Auntie. Ang magandang gawin nyo ng pamilya nyo, umalis na po kayo sa bahay namin. Noong nabubuhay pa si nanay, ayaw niya na may kamag-anak na tumitira sa bahay namin. Kahit pa kapatid niya ang mga ito. Katwiran niya mahirap makaaway ang kadugo mo. At hanggang sa pagtanda ko, dala-dala ko ang panindigang iyon ng nanay ko. Lalo na't patotoo rito ang relasyon namin sa pamilya ni Auntie Anita. Alam ko naman po na walang perpektong pamilya at imbes na sumulat sa radyo at ipangalandakan sa buong Pilipinas ang isyu ng pamilya namin. Bakit hindi namin ito subukang upuan at pag-usapan? Pero sa maniwala kayo o sa hindi, puputi na lamang po ang uwak. Pero ang sarado at makitid na pag-iisip ng tiyahin ko ay hinding-hindi po magbabago. Mildred, anak. Nasabi ng tiyahin mo sa akin na nagkausap daw kayo ng isang araw. At pinalis mo na raw sila sa bahay natin. Totoo ba yon? Opo, tatay. Pasensya na po kayo kung pinangunahan ko kayo. Alam ko wala akong karapatan na gawin yon, pero sumusobra na kasi si Auntie Anita eh. Ilang beses naman natin siyang pinagpasensyahan, di ba? Sila ng pamilya niya, pero nakakapagod din po pala. Nakakapuno rin. Naiintindihan kita. At sino may sabi na wala kang karapatan? Bahay natin ito. Hindi lang ako nakatira rito. Para sa akin, tama lang po yung ginawa ni Mildred, Tay. Ang tagal na rin namang nakatira rito ni na Auntie Anita. At pinakisamahan rin naman natin sila pero anong ginanti niya sa atin? Hindi naman tayo naging masamang kamag-anak ah. Tinutulungan natin sila sa abot ng mga kaya natin pero sila tong matataas ang pride eh. Ang lakas pang manumbat. Ayaw ko naman po na dumating yung araw na maging katulad nila tayo kasi sila yung palagi nating kasakasama. Sana, tay. Naiintindihan niyo po ang point namin ni Kuya. Hindi namin intensyon na magkasira-sira ang relasyon ng pamilya natin ni na Auntie. Pero kapag tumagal pa ng tumagal na kasama natin sila, baka masiraan na talaga tayo ng ulo. Anak, hindi kayo ng Kuya Jimboy mo sumira sa relasyon ng pamilya natin, kundi mismo ang Ate Anita ko. Pinagpapasensyahan ko lang siya noon. Kasi nga naisip ko na magkapatid kami, magkamag-anak. At sino-sino lang din naman na magtutulungan kundi tayo-tayo rin, hindi ba? Nagpapasalamat din naman ako sa lahat ng magaganda at mabubuting bagay na naitulong niya sa pamilya natin. Lalo na nung namatay ang nanay niyo. Pero ewan ko ba kung bakit bigla na lang lumala yung ganyang pag-uugali niya. Iniisip ko na baka nai-stress lang siya sa anak at mga apo niya. Kaya siya nakakapagsalita ng hindi magaganda. Pero habang tumatagal, mas napapatunayan ko na talaga sinasadya niya yung mga sinasabi niyang yun. Para ano? Para siraan tayo sa ibang tao? Hindi ko lang maintindihan kasi buong akala ko, maayos ang samahan natin. Gusto ko naman sana silang isama sa pag-asenso natin. Kaso sila mismo ang pabigat. Para po sa amin, ginawa niyo ang makakaya niyo. Sina Auntie Anita lang po talaga yung may problema. At kung ang paghihiwalay ng landas nating lahat ang solusyon para pare-pareho tayong matahimik, mabuti pang mangyari na yun. Bago pa po tayo tuluyang magkasira. Sana lang po talaga dumating yung araw na ma-realize ni Auntie Anita yung mga ginagawa niya. At matakot naman siya sa karma.
Dahil baka kung anong sama ng mga chismis niya sa atin bumalik na lang yung lahat sa pamilya niya. Pero wag naman sana kasi kawawa sila lalo. Kahit para doon na lang sa mga bata. Sana nga ipuin sila ng Diyos. At anong malay natin? Ibigay din sa kanila yung pag-unlad sa buhay na inaasam niya para sa pamilya niya. Mangyayari po yun kung magiging katulad niyo siya, Tay. Yun bang palagi pa rin nagpapasalamat sa lahat ng biyaya, gaano man yun kaliit o kalaki? Yung nagsisikap sa kabila ng mahirap at pangit na sitwasyon? Yun bang busilak ang puso na tumulong sa kapwa ano man ang estado ng buhay at sa abot ng inyong makakaya? At yung nananalig sa Diyos na isang araw, magbubunga rin ang lahat ng sakripisyo niyo at paghihintay. At nagbunga na ngayon na mapagtapos ko kayo sa pag-aaral, mga anak. Wala man akong yaman na may pamamana sa inyo. Malaking bagay na naibigay kong isa sa pinakamahalagang sandata na magagamit nyo sa pakikipagsapalaran sa buhay na ito. At yun ay ang edukasyon. Sana huwag kayong magbabago. Hindi man tayo mayaman, huwag pa rin maging hadlang ang estado nating yun para hindi nyo tuparin ang mga pangarap nyo. Kung sakali man na dumating yung punto na napapagod na kayo, tandaan nyo, palagi pa rin kayong may pamilyang uuwian. Dahil hanggat nabubuhay ako, hindi natatapos ang pagiging tatay ko sa inyo. Wala nang sasarap sa mga narinig naming salita mula kay tatay. Sa totoo lang, parang gusto kong umiyak ng mga panahon na yon. Alam ko rin na masayang masaya si Kuya Jimboy dahil kitang-kita ko yon sa lapad ng ngiti niya. Mahal na mahal ko po ang pamilya namin at wala akong ibang hiling kundi ang pagsasama-sama naming tatlo ng mas mahabang panahon, lalo na kung loloobin po ng Panginoon. Kung tungkol naman po kina Auntie Anita ang tatanungin nyo, tuluyan na rin po silang umalis sa bahay namin at bumalik sa probinsya. Mahal pa rin naman namin po sila pero kung ang paghiwa-hiwalay namin ng landas ang paraan para mas mapagtuunan namin ang sarili-sarili naming pag-unlad, hindi po ako manghihinayang. Ayaw po naming maging masamang kamag-anak. At hindi po iyon ang intensyon ng kwentong ibinabahagi ko ngayong araw. Sa halip, gusto ko pong maunawaan ng ating mga kabarangay na kung patuloy nating tutulungan ng isang taong hindi nagsisikap sa buhay nila, ay baka pangungunsinti na po ang tawag roon. At iyon ang nakakapagod na relasyon. Bigay ka ng bigay, ngunit parang pinapalag lamang ng hangin. Maraming salamat po. Masarap pong tulungan ang mga taong gustong magpatulong. At mapagpasalamat kapag tinutulungan. Sakaling mapili niyo po ang istoryang ito, ay abot tayo nga po ang aking ngiti. Sana makapagbigay po ito ng inspirasyon, aliw at leksyon sa lahat ng ating kabarangay. More power po sa programang Radyo Nobela. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay, Mildred. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!